Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Okay, Martes! 18 ho ng Hulyo, kami ho'y live sa PTV4, ganoon din ho, online sa Kilos Pronto page, and simulcast ho tayo sa Radyo Pilipinas, yes. 738. Kumusta kayong dalawa? Ayos naman. Ito, ang daming mga... Approve lang sa akin. May malaking balita kanina. Oo. Yung gusto ng Pangulong Duterte extend ang martial law until December 31. December Okay. 31. 2017. So, ang bola ngayon, pinasa na Malacanang sa Kongreso. Mukhang aprobado naman. gusto Nagpahiwatig nila na yung parehong Yes. House of Congress. Gusto yung nila yun. Kongreso at saka Senado dahil kung nung una raw walang kumontra, Yan. nanalo kagad overwhelmingly. Ito pa kaya. Pero, sabi ng ilang senador, paring Alex Tolben, titignan mo muna daw nila, kagaya ni Senator Angara. Yes. Titignan daw muna nila kung ano sasabihin ng AFP at Yun. PNP kung talagang kinakailangan i-extend. Which is today ang ano ngayon, yung parang kakausapin nila yung mga nasa security agencies. At saka isa pa ha, yung isang malaking balita rin, Tolben, paring Alex, yung Inquirer. Ayun, okay. O yung 85%. Oo. 85%. Kinuha na ni... Kay RSA na. Oo, si Ramon S. Ang tanong, ano nagtulak sa Philippine Daily Inquirer na ito'y gumawa ng hakbang tulad nito? Hindi kaya para sa pananaw ng iba dahil doon yan sa Sandbar o di kaya doon sa may Makati, Mailong. Milo, doon sa lugar na yon na kung saan parang napansin ko, parang medyo sila'y nagiging hinay-hinay na ang dating. Hinay-hinay na kasi sabi nga may mga utang. Yun ang sabi nung doon sa Malacanang na konta ko na tagawalis doon sa labas ng opisina ng Pangulo. Bilis naman ang... okay, nagawalis lang pero talagang grabe. Naririnig niya. Okay, eavesdropping. May utang ito, sabi. Kailangan magbayad ito. Huwag niyong kaligtaan na ito i-imbestigahan Yun. at serbisyo Yun. publiko. Siyempre, pag imbestigahan, inaalam ho natin yung mga ulo ho ng balita. Kaya, eto na ho, umpisa na ang primetime sumbungan, Kilos Pronto! Mag-ina na biktima ng mga drobo, sindikato sa lupa, kinana ang ipinundar ng OFW. Alamin sa Kilos Pronto. Mga taga Sagay City humihingi ng saklolo, peligrosong tulay sa baryo. Kailan kaya makukumpleto? Alamin sa Kilos Pronto. Mamang driver nagrereklamo, sweldo ayaw ibigay ng balasubas na amo. Alamin sa Kilos Pronto. Lola humingi ng saklolo, prinsipal sa kanilang bayan, minolestya ang kanyang apo. Alamin sa Kilos Pronto.
Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, sumbong prompte agad tayo mga ka-KP. Lola na taga Palawan sumisigaw ng hustisya para sa apong minolestya. Humihingi ng tulong si Lola Miguela Bitala na madakip at mawalan ng lisensya makapagturo si Nestor Lagrada, principal ng Batang Bata Elementary School, Puerto Princesa, Palawan. Ayon kay Lola, March 2011, di umano'y nangyaring pamumolestya ni Nestor sa apong may special needs. Agad naman nadakip ang suspect pero si Nestor nakapagpiyansa. Nag-file ng motion to cancel the bail bond. Ang pamilya ng biktima nitong May 12, lumabas ang desisyon ng korte na pumabor sa pamilya ng biktima. Pero, ang problema, hindi pa rin dinadakip si Nestor Lagrada at kasalukuyan pa rin principal ng Calatigas Elementary School sa Palawan. Malakas. Ibang klase ito may. Bakit kaya kung kusagradong baka nandito ngayon sa atin si Nanay Miguela, kumusta ho kayo, Lola? Nasobrahan nga po ang stress ko dahil yun ang pinagtatakhan ko. So nagkaroon po ako ng kaibigan na taga CIDG at sabi, humingi ako ng tulong. 2 weeks ago. Okay. Ngayon, nasabi niya, tawagan mo itong number na ito. Naiinis na ako sa sagot. So tumawag po ako. Okay. Ang sagot po sa akin, hindi daw po talaga mahuhuli si Nestor Lagrada. Dahil Bakit daw? karamihan daw po na nasa istasyon ng mga pulis, ang mga ay halos kamag-anak at kaibigan niya. Uso pa ba yan? Sa Palawan, ha? Uso pa ba yan? Dapat hindi na. Ibang Ibang kulay na ngayon. Dati sa dilaw pwede yan. Ngayon pula na Lola, huwag kang mag-alala. Ito, sa linya ng telepono para agarang aksyon si Undersecretary Jesus Mateo ng Planning and Field Operation ng Department of Education. Magandang hapon po, Undersecretary Jesus Mateo. Palawan. Magandang hapon po. Alright. Sir, nilalapit ho namin sa inyo, sir, dahil may principal ho na si Nestor Lagrada. May warrant of arrest na ho dito sa pamumulestya ho ng isang kids with special needs. Lumabas na ho, pumabor na ho, may warrant of arrest na ho. Dito ho sa principal ho ng Batang Elementary School sa Puerto Princesa, sir. Reklamo ho ng Lola na parang wala daw pwedeng gumalaw rito kasi kilala daw yung mga CIDG. So kami ho'y una, ang gusto ho ng Lola, matanggalan ho ng lisensya, mawala ho sa pagiging principal kasi nga ho, may warrant na ho at hindi pa ho na-aresto. So nilalapit ho namin sa inyo bilang nasa Department of Education ho, sa mga ganitong may kasong may warrant of arrest na ho. Yun ho ba, tuloy pa rin siya magiging principal niyan. Hindi ho ba dapat, tinatanong, or kung dahil may warrant ho, aresto na ho yan, ano ho gagawin ho ng Department of Education or DepEd? Well, sa katunayan nga po, no, noong July 25, 2016, inendorso po ng Commissioner ng DOJ Action Center. Okay. Ito pong kaso na to sa atin for administrative sanctions po. Okay. Tapos in-endorse po natin to doon po sa ating regional director. So ongoing po yung investigation. Sa katunayan nga po, kung si Lagrada nag-submit ng comment po, syempre base sa due process, no? Doon sa huling report na kinuha namin sa regional director, since the opening ng process, hindi na po nagpapakita. Hindi po nagpapakita itong Lagrada. Di ba nakikita niyo pa rin? Ano po, nag-i-special guest pa nga po siya Nag-special guest pa raw daw. Hindi nagpapakita, pero nag-special guest naman siya sa eskwelahan. Opo. Malakas talaga, Yusek. Sir, kami ho'y nababahala kasi yun hong tibay ng batas ho natin na kung ikay may warrant of arrest na. Kasi ho, kung sino ka pang talpulan, hindi na ho mga due process dyan. Kasi yan, mandato na ho. Ito mandamos, ito pag-aaresto na ho yan yun ho ba sa inyo, pinagpapaliwanag niya pa kung ang warrant ho galing sa korte na mismo? Are you gonna stand in between? Or sasabihin nyo resign?
Dalawa kasi po yung kaso dyan isang administrative, isang criminal. Okay, sir. Pero yung warrant, sir, sa criminal Alin ho bang mabigat? Criminal, administrative? Mas mabigat po, hindi po ako lawyer, pero siyempre ang pagkaalam ko, mabigat yung criminal. Ayun. May warrant ho dahil sa criminal. Oo nga po. Isi-serve po yan doon. Ang pagkaalam ko po dyan, isi-serve po yan doon sa tao. Okay. O kaya bibigyan kami ng kopya, i-execute po namin. Okay. Pero ang balita nga po namin, base doon sa report ng aming regional director, simula nung pasukan niya, hindi ko nagpapakita. Ngayon, Lola. kung sinasabi po ni Lola, impact na invite po, ano po, saan po kaya na-invite yun para ma-call po Lola, namin saan ang yun nakita, attention? Lola? Si Lola mismo ang kausap natin, sir. Okay. At matimbrihan po namin ang kapulisan natin para mahuli po. Okay, Lola, saan mo nakita? Ano po, yung mga pamangkin ko kasi, may mga anak na pinaaral Okay. sa Princess Orduha. Sa Princess Kaya Orduha. nag-special guest po siya doon. At saka sabi niya, bakit mami ganyan? Nag-special guest siya, may warrant to pares. Hindi po ako makasagot. Hindi ko rin po alam ang batas. Yun. Narinig nyo, Undersecretary Jesus Mateo? Opo. Sir, ang gagawin po namin dyan, dahil kasi po sa yung informasyon na binigay nyo, papatawag po namin yung aming regional director, pati superintendent. Siyempre kasama po yung kapulisan dito kung bakit hindi pa po na-issue yung warrant to pares. Samantalang, doon sa administrative case po, meron na pong ginagawa yung kagawaran dito tungkol sa complaint na binigay sa amin ng DOJ po. Opo, Yusek, si Alex Santos po to. Yusek, dahil binanggit ninyo na may admin case po siya, no? Mga gaano po katagal ho yan na bago ho ninyo siya pagpasyahan na talagang umalis na ho bilang principal at hindi na ho makapagtuturo talaga ho? Well, sa kwan po, doon sa konsultasyon namin sa legal po, depende po yan sa kaso, pero ang sabi nila na, kasi binapatuho namin yan doon sa regional office Pagkatapos po sa regional office, pag may decision doon, iakyat po yan dito sa central office, re-reviewin ng legal namin bago po mag-issue na ang secretary. Okay. Kasi may recommendation po na manggagaling sa ating undersecretary for legal. Sir, Sir Mateo, this is Erwin Tulfo. Ano po, Yusek? Ay, Sherwin po. Sir, ganito, ano kaya mas maganda para mabilisan na lamang po tayo? Since yan po ay may warrant to pares, ang gusto lang po namin sana marinig at itong pamilya, baka pwede pong i-relieve muna yan kung hindi nyo kayang sibakin. Naniniwala po kami sa due process. Maganda siguro i-relieve na yan dahil government official ho yan. At baka maka-impluensya pa sa kaso pag habang principal siya. At pagsabihan niya, mukhang itong regional director ninyo, sir, mukhang malakas siya rito. Mantakin masasabihin sa inyo na hindi na nagpapakita, nag-guesting pa pala sa ibang mga elementary school. Sir, FYI lang, lumaki po ako ng Palawan, lumaki po kami. Kaya alam po namin, magkakatabi po yan, Kalatigas, Nara, Puerto Princesa, magkakatabi-tabi yan. So, kung umiikot-ikot lang po siya dyan, ibig sabihin, mukhang pinoprotektahan siya ni Arde. Baka pwede, sir, sabihin mo si Arde, isuspindi na muna yung principal na yan at sabihan lahat ng public schools, huwag nang imbitahin yan dahil yan ay may kaso. Sir. Sige po. Maganda po yung mungkahin nyo. Sir, sandali lang, sir, parang lumalabas na mas makapangyarihan pa sa inyo ang regional director, sir. Parang parang subservient ho kayo sa regional director, na hamak regional director, kayo undersecretary, sir. Pagkatapos, sir, ito'y nakakabuisit, para bang gumawa ho ng yung ating yung batas ho natin, pati bayin ho, hindi ho ba? Parang lumalabas, pinahihina ho sa pamamagitan ng bureaucracia at yung sinasabing proseso, mga due process, na parang pabor ho doon sa sinasabing suspect. Kawawa naman ho yung pamilya ng biktima na humihingi ng hustisya. Ang sa amin lang ho, tulad ni Erwin, magagawa nyo ho ng paraan, end of story. Kaysa naman ho, paglaruan ho natin ang batas kasi iniinsulto na ho tayo itong kumag na ho ito na parang may protector ho, may protector siya o may proteksyon mula ho sa regional director. Yun ho, pananaw ho ng taong bayan sa nakikinig ho sa atin ngayon. Yun.
Kaya sir, kung kinakailangan ho, right away, magbigay na ho kayo ng all points bulletin. Dito ho sa programa na to, napapanood ho tayo sa Palawan. Anong sasabihin nyo sa regional director? Sasabihin po natin muna sa legal natin na direktahan yung ating director na gawa ng suspension order. Yun. At tapisuhan po yung iba pang mga superintendent natin dyan. Tungkol po doon. Alright. Kikipaglayan po tayo doon sa kapulisan para makita na at ma-serve na yung warrant pa rin. Yun may ngipin ang DepEd. Yun, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po. Maraming salamat, sir. Ngayon pa lang, Lola, narinig mo na. Dito mismo sa programa ito, napapanood tayo sa Palawan. Hindi lang yan. Paborito po kayo ng mother ko sa inyo bili na magpagka ko Di bali na, importante marinig ng regional director kung sino may kumag na yun, na parang may protector yan. Ngayon pa lang, sinasabi na natin, sinabi ko na, pagsabihin, nagbigay na ng warning doon. Di ba? Suspindihin. Hindi lang yan, Tolben. Tinatawagan natin regional director naman ng Palawan. ng PNP. Nasaan yan? Para mahuli na. yung warrant. Balikan natin. Balikan. Sige. Alright, diyan ka naman, Lala. Ay, tututukan namin to. Hindi po pwede yan. Mario, kaya nga may kilos pronto. Iyon. Okay. Sige. Kaya naman to. Oy, ako pala ito. Easy. Nakalimutan mo. Anyway, tulay sa isang barangay sa Sagay City, Negros Occidental, binansagang Killer Bridge. Kung bakit, eto panoorin. Reklamo ng mga residente ng Barangay Bato, Sagay City, Negros Occidental. Ang tulay na araw-araw nilang ginagamit, lubhang peligroso para sa kanilang mga residente. Nabansagan na itong Killer Bridge. Ayon sa residente na nagpadala ng reklamo sa Kilos Pronto, halos 3 dekada na raw nilang problema na sabing tulay. Kapag umaapaw daw ang Himugaan River, lumulubog ang tulay at halos hindi na ito madaanan. 4 na barangay ang araw-araw na gumagamit ng peligrosong tulay nito. Sa video na kanya pong ipinadala sa Kilos Pronto, makikitang lubog ng tulay kapag umaapaw ang ilog. Isang pampaserong minibus ang lakas loob na dumaan sa malakas na agos ng tubig, maging ang isang motorsiklo na ito pinilit na makatawid. Sa katunayan, nito lamang 14 ng Hulyo, isang guro at isang habal-habal driver ang tinangay at nalunod dahil sa lakas ng agos ng tubig sa Himugaan River. Kaya naman, panawagan ng mga residente ng Barangay Bato sa Sagay City sa lokal na pamahalaan maglaan ng konkretong tulay para sa kaligtasan ng lahat ng residente. Para po sa Kilos Prontong Aksyon, sa linya ng aming telepono si Mayor Alfredo Marañon III, ang mayor po ng Sagay City. Magandang hapon po, Mayor Marañon, sir. Good afternoon. Opo, si Erwin Tulfo po ito, kasama si Tol Ben Tulfo at Alex Santos. Live po tayo sa PTV4 dito po sa programang Kilos Pronto, Mayor. Good afternoon. Good afternoon. Sir, ilalapit lang namin itong tulay dyan sa inyo namatay na nga pala po dyan yung isang teacher. Ano ho ba sabi sa alam ko wala kayong pondo dyan, bagkos hihingi kayo ng pondo sa DPWH. Ano po ang sabi, sir? Ano ng development dyan sa tulay na hindi matapos-tapos? It's an overflow bridge that was built 1970, where sugarcane trucks passed. Okay. And 2 years ago, we proposed this to the Philippine Rural Development Program under sa DA, which is a World Bank project. But, the process ng World Bank is very tedious. Okay. We had to geotag every 50 meters of the project and then take care of the right-of-way. By the way, this is a part of the farm-to-market road, 10-kilometer farm-to-market road, yung bridge. So, isang package yun. So, it took us a while to complete all the necessary requirements. Okay. And it is going to be bidded out, I think, sometime this August. Ngayong August na po, next month. Yes. Bidding pa lang po yun. Pero kailan po kayo masisimulan ito, Mayor? Mga give or take, mga ilang buwan after ng bidding?
So it will undergo, after the bidding, it will undergo the procurement process ng ating the procurement law. So after that, may I think there is another notice of no objection letter naman coming from the World Bank, and then the project will push through. Okay. Eh, yung sinasabi nyo 10 kilometers, sir, mukhang hindi naman ito aabutin ng 1 kilometro itong tulay na ito. Hindi ba kaya ng DA yan? Hindi ba si Congressman, sir, wala po bang may tutulong sa atin? Si Gobernador po, wala po bang may tutulong? Kahit na simpleng tulay lamang po, sir, na madaanan lang dyan. Kasi talagang wala. Alam ho natin sa sugar cane, mga truck na sugar cane dyan ang dumadaan lang. Pero ginagamit din po kasi ng publiko, Mayor, eh. Correct, that's right. No, the bridge is part of the whole project. Yun, okay. So hindi natin ma-chop-chop. Okay. So ang solusyon ngayon wala habang you're at the mercy of the World Bank. Paano kung hindi po kagad mag-release ng pondo ang World Bank, Mayor? That is why we are also speeding up yung lahat na kinakailangan ng mga papeles. We are complying it with World Bank. Kung hindi po si World Bank, pwede bang ilapit ito kay Secretary Manny Piñol? Kasi si Secretary Piñol ikot ng ikot, parang hilong talilong. Baka pwedeng silipin na rin yan. Secretary Manny Piñol, sir, baka pwedeng na rin. Dahil ang budget ng road to farm market nasa DA. Sa Farm to DA. market road, nasa DA. Nakalapit na ba kayo kay Secretary Piñol, sir? This farm to market road is under the DA project. Actually, DA project that is funded by World Bank. World Bank. Okay. Sir, nasabi nyo kanina, sir, na parang something to do with DA itong project na to. Hindi ho ba parang ganun pagkarinig ko? Correct me if I'm wrong, sir. Na may kinalaman dito ang DA. Can you... Itong project na to, sir, parang may magagawa ang Department of Agriculture, sir. Is that right? Yes. Okay. Sir, ngayon pala siguro manawagan na ho kayo kay Secretary Manny Piñol, sir. Na siguro, sir, sa programa ho namin, mapapakinggan nyo at mapapanood nyo. Na government station naman ho kami, sir. Siguro, sir, dito ho, kunting panawagan na lang. Kaya may namatay na teacher dyan, sir. Alam ko naman na kung minsan nahihirapan ng isang mayor kapareho sa inyo, tutulong na rin ho kami na dito sa programang Kilos Pronto, pakikilusin ho natin si Manny Piñol, Agriculture Secretary, sir. Ay makikipagtulungan ho kami sa inyo, sir. Kayo na ho, umpisahan nyo ho, sasaluhin ho namin kayo. Sige, sir, manawagan ho kayo, sir. Yes, I would like to appeal to Secretary Piñol to fast-track the farm to market road here in Sagay City, connecting Barangay Babiera to Barangay Divina Colonna, which we need to construct a bridge also. Okay. Ang masaklap pa dyan, Tolben, parang Alex, natunugan ko na pala yan. Dumadaan ng mga estudyante dyan. Tumatawid mga elementary. Alak ng mga farmer, hindi sila nakasakay sa bus. Naglalakad. Hila-hila ng mga magulang nila. Kaya, Mayor, naawa ho kami sa inyo. Tutulong na rin ho kami kung nakikinig ho, nanonood ho yung mga staff ho ni Manny Piñol, Department of Agriculture Secretary, Secretary Manny Piñol, kung maaari, pakikilos pronto lang, tulungan na lang natin tong dito sa may Sagay City na to. At may namatay na rito, baka naman nakatenga lang ang pondo riyan, magawa niyo ng paraan kaysa paikot-ikot lang kayo para kayong talelong, bago kayo maging talong, tuluyan ang tulungan na lang to. Kami, nagbaback up na lang kay Mayor Maranyon dito, sir. Okay, Mayor? Tanungan natin kay Mayor. Mayor, wala na ba bang daanan para makatawid ho ang ating mga kababayan po dyan? Wala bang daanan? Kundi talaga ito There is another route, but it's, you have to go around this. Kawawa naman. Matagal. Mahaba. There's another route, medyo matagal. Pero sir, may utos rin ba kayo na wag na muna padaanin? Baka meron po mga madisgrasya pa ho dyan. Pansamantala muna, wag na muna padaanin. We are looking at improving kung ano ma-improve on our end. So that we can
stay away from the accident. Mayor, kami ho'y nakikiramay ho sa inyo dahil alam ko hindi nyo kontrolado sa Tali ating ang kamay, Tol Erwin, tali rin ang kamay ninyo. Kaya kami rin ho, sumusuporta na rin ho sa inyo para kumilos pronto na rin si DA Secretary Manny Piñol sa bagay na ho to, Sir Mayor. Thank you very much, sir. Thank you. All right. Thank With you, that, Mayor. Mayor, thank you rin sa inyo. Ay, sus ka. Nakaawa-awa mayor, no? Okay, sige. Ang ano, mga bata, estudyante nag-aaral. Ay, magpatawirin mo dyan, grade 3, Jesus grade 4. Maria, Joseph Opo. naman. Kita mo halos sa ano rin na yung truck kanina. Okay. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Tatay Carlito Horilla, huling nakita mga alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa Farmers Market. Nakadamit na aqua blue, polo shirt at maong pants at rubber shoes na puti. Tumawag kina Cesar Horilla, Jocelyn Horilla, 0933-130-0706, 0999-968-8963 o sa kanilang telepono 044-797-6266. Okay, balikan natin ang kaso ng principal ng molestya ng isang bata sa Palawan. Para sa kilos prontong aksyon, sa linyang telepono si Police Superintendent Imelda Tolentino, Chief ng PIO Mimaropa Region. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Sir Ben, at sa Okay. lahat po ng tagapakinig po ng programa niyo po. Okay, live ho tayo sa PTV4 ho, ano? And then, ganun din sa radyo ng Radyo Pilipinas, 738, at sa Facebook page ho na. Kasama ho natin si Tol Erwin, ganun din ho si Alex Santos. Ma'am, lalapit lang ho namin sa inyo, ito hong reklamo sa isang principal ng molestya ho ng isang kid with special needs. May lumabas na ho na warrant sa kanya. Nagawa nga ho dun sa sinasabing rape daw. Ang complainant ho rito, yung hong lola, si Miguel Bintala. Ma'am, pwede ho ba natin ma-serve to? Kasi parang magkakilala daw doon sa lugar na yon, kaya parang pagala-gala, nag-guesting para ho yung principal, na hindi raw ho, hindi daw ho mahuli-huli siya. Ma'am, ano ho magagawa natin dito? Opo, sir. Balik kausap ko na po kanina si Sir Mike po, yung nakipag-coordinate po sa atin. At sabi ko nga po ay baka pwedeng hingi namin, sir, yung detalye po at Yes, sir. kung sino pa po itong may warrant po. Para mapag-alaman po natin at ipagbigay din po natin alam po ito sa kinauukulan po ng mga tao po natin sa Palawan. Ayun, ma'am. Yun lang aming hinaantay, ma'am. Talagang makakilos agad kasi warrant of arrest na ho yan, ma'am. Apo. Above doon sa administrative case ho, talagang ito ho yung criminal case ho, hindi ho to biro na talagang korte ho naglabas ng warrant of arrest, ma'am. Ang importante, Opo, sir. Ben. Opo. Ma'am, baka meron ko kasi mang arbor dyan eh. Nako yun. Yun ang pinag-iingatan ho natin, ma'am. Easy. Diba? Huwag ho sana mangyari ho yun, ma'am. Opo, sir. Opo. Para makakaasa naman po kayo na actionan po natin once Yun. po na makuha na po natin ang detalye. Aasahan ho namin, ma'am. Bigay ho namin detalye sa inyo, ma'am. At alam niyo naman, kayo kikilos pronto rito ho sa reklamong ito. Maraming salamat po, Opo, ma'am. opo, Sir Ben. Okay po. Alright. Thank you, ma'am. Good luck. Alright, dire-diretso tayo. Sumbong Metro agad tayo, mga KP. Hindi mabawi-bawi ang mahigit kalahating milyong pisong ibinayad sa educational plan. Ang insurance company ipinapasa ang sisi sa bangko na nagsara. Reklamo ni Lea Manzano, naglagak daw siya ng mahigit 500,000 piso para sa educational plan o college plan ng kanyang dalawang anak. Natapos naman niya itong bayaran sa loob ng 5 taon. Nang mag-file na siya ng claims nitong June 27 na kailangan na ng mga anak niya, sinabihan siya ng isa sa mga staff ng Provident
na mahihirapan na silang makakuha ng claims dahil nagsara na raw ang bangko na pinaglagyan ng pera ng Provident. Yan ang sinasabi ko eh. Nais na lamang ni Lea na makuha ang perang pinaghirapan nilang mag-asawa para sa pagpapaaral sana ng kanilang mga anak. Nasa amin pong studio ngayon, si Lea Manzano. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Ano sabi ng Provident? Wala na silang may bibigay ni Singkong Duling. Parang paasa na lang po na wala, indefinite po lahat. Tinanong ko naman po kung gaano katagal yon, 1 buwan, 2 buwan, 1 taon ba? Kahit 2 taon daw po hindi nila masasagot. Lumapit na ho ba kayo sa Insurance Commission? Hindi pa po. Hindi pa. Ayun. Kasi mga balita natin dito, Tolben, parang Alex, sa receivership itong Provident. Tama. Nauso yan eh, ha? Nauso. Nag-umpisa dyan yung CAP eh. Inumpisahan ng College Assurance Plan, sunod-sunod na yan. Ngayon, kasama rin itong Provident. O, yan ang problema ngayon. Pag sinabi receivership, meron silang parang attorney na maghahawak ng mga babayaran. Pero usually, tama ka ma'am, hindi lang ibibigay ng buo yung magkano yung binigay mo. Opo. Parang, anyway, para bigyan ng ayuda si Ma'am Lea, nasa linya ng telepono si Attorney Joan Castro, ang tagapagsalita ng Insurance Commission. Magandang hapon po, Attorney Castro. Attorney Castro, good afternoon. Yes, good afternoon po. Opo, live po tayo sa PTV4 sa Kilos Pronto, Ma'am. Erwin Tulfo po, kasama si Tolben and Alex Santos. Ma'am, meron po kaming complainant dito, si Ma'am Lea, hinggil po sa kanyang binayad na college plan sa anak niya sa Provident. Wala rong maitutulong o maibibigay ni Singkong Duling yata itong Provident na ito. How is this, Attorney Castro? Sir, hindi pa po namin nakokontakt yung company concerned, pero pwede po namin kunin yung detalye ng complaint ni Ms. Lea para malapit po namin sa Provident Plan. Ganito na lamang po, ma'am, para mabilisan, pwede po siyang pumunta po sa inyong tanggapan para maibigay niya lahat ng kanyang mga dokumento, papeles, yung kanyang reklamo, ma'am. Yes, sir. Meron po kaming Public Assistance and Mediation Division na maaari pong tumulong sa mga complaints katulad po ng complaints ni Ms. Lea. Alright. Okay. So, gano'n na lang po gagawin namin, Attorney Joan. Bukas na bukas po, pasasamahan namin si Ma'am Lea sa inyong tanggapan, Attorney. Okay, sir. Maraming salamat po. Alright, salamat. Sige, Lea. Sigurado ka na dyan ngayon. Sigurado pasok na yan. Oo nga po eh. Hindi ka na pwedeng... Problema dyan. Hindi lang si Lea may problema gano'n. Ang dami yan. Dami po. Ikaw ang nag-isang pumunta sa amin. Ikaw mauna. Salamat po. Eto naman talaga naman talamak pa rin sa munisipyo. Ito sa City Hall ng Quezon City. Ang modus na ito ay biruin nyo, lupa at bahay na pinaghirapan mong itayo, mapupunta lang sa iba nang wala kang kamalay-malay. Ito, panoorin nyo. Dugot pawis ang naging puhunan na mag-inang overseas Philippine workers sa Hong Kong na sina Bernadette Flores at Aurelio Gama Jr. upang mabili nila ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng lupa't bahay na ito sa Serramonte Villas, Batasan Hills, Quezon City. Noong 2005, nakuha na mag-ina ang titulo ng kanilang pinangarap na bahay at lupa. Sabihin ba naman dito sa ano na to, na kanya na yung bahay ko? Pero ang problema, pinapaalis sila sa bahay ng isang nagngangalang Lilibeth Santiago dahil nakapangalan daw sa kanya ang titulo ng bahay at lupa. Year 2015, nakatanggap kami ng supina. Tapos nang nakalagay nga doon is may kaso daw po kami. May kaso daw si mama ko na delinquency tax. Ngayon, napaisip kami, bakit nagbayad na fully paid naman yung bahay, nabayaran naman all taxes. Kasi unknowingly, hindi niya alam na may amilyar pala yung bahay namin. Yearly. Doon pa lang namin nalaman na naibenta na pala yung bahay namin sa auction, sa bidding ng 2013. Humigit kumulang 50,000 ang halaga ng amilyar na hindi nabayaran ni Bernadette sa loob ng 8 taon na. Pero wala raw ni isang dokumentong natanggap ang mag-ina tungkol sa mga notice ito at maging sa desisyon ng City Treasurer's Office ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na ibenta ang naturang ari-arian sa pamamagitan ng public auction sale noong April 2013.
kung saan sa halagang 190,000 pesos lamang nabili ni Lilibet ang property. Buti na lang, na-dismiss yung unang kaso. So, akala namin okay na. Kasi pagka na-dismiss na yung kaso, pwede na namin bayaran kung ano man yung responsibility or penalty na na-incurred. Kaso, ang problema, nagpa-motion to reconsider sila, nagpa-follow up sila dun sa kaso. Then, na-deny pa rin. Kasi hindi na-impress yung court dun sa mga evidences na pinrovide nung other party. Pumaporma ng RTC Branch 100 ng Quezon City sa mag-inang Bernadette at Aurelio. Laking gulat nila na lumabas ang isang court order mula sa Branch 77 noong Agosto ng nakarang taon. Nagulat na lang kami. Parating sa kanya. Ang nakuha naming letter is letter of eviction. Notice of vacate the premise. Pinapaalis na, parang binibigyan na kami ng warning na umalis na kayo dito sa bahay na to. So, to our surprise, bakit nagkaganon? Alam namin panalo kami sa kaso. So, dun kami nag-alala ng husto kasi kalakip ng sulat na yon is yung transfer of title na nailipat na pala ang titulo dun sa Lilibet. Ang tanong, papaanong nangyari na ang iisang kaso dininig sa dalawang korte at naglabas ng magkaibang desisyon? Bawal na yon. Kasi kung nalaman lang ng korte na meron na palang previous case na decided by the court with finality pa ito, ground na yon para ma-dismiss yung subsequent case niya. Ang nangangamoy na sindikatong kalakaran ng ilang mga dorobo sa loob ng munisipyo at korte na lokal ang pamahalaan ng Quezon City patuloy na tututukan at lilitisin ng bitag. O ito, Lex ha. Oy, kayo dyan sa City Hall ha. Naku. May racket kayo dyan, Quezon City Hall. Lalo dyan sa Amilyar na yan at saka yung may korte kayo dyan. Isang araw, malalantad namin kayo sa Kilos Pronto. Hindi kami titigil dahil hindi lang to once, twice. Pati yung sa loob ng sinasabing City Hall ay sa ibang sapaw dyan ay intindihan. Ang kakapal na mukha nyo, Quezon City Hall. Ang bilis-bilis nyo mag-amilyar, etc. Pwede nyo, merong time for redemption. Kaya ito, abangan nyo ho ang buong storya nito sa bitag. Merong mabibitago talaga dito. Anyway, dito tayo sa Sumbong Prondiho, namumuho ng kontraktor diyan sa lalawigan ng Pampanga, abay pinagtataguan ngayon ng developer matapos pumagawa yung kanilang pong tahanan. Nahihirapan na raw maningil ang contractor na si Serafin Between sa PA Alvarez Properties na pag-aari ho ni Peter Jude Alvarez. Marso nitong taon pa raw natapos ang bahay pero ni Sinkong Duling abay wala pa rin po ibinibigay na pera o bayad ang PA Alvarez Properties. Kailangan na raw nilang mabawi ang mahigit maliit lang naman to. 3 milyong piso. Na ginastos po niya sa proyekto nito. At live po natin makakasama mag-ama, si Serafin at si Almir. Okay, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Okay, I'm sure yung 3 milyon, napakalaki yun. Ano bang rason ng PA Alvarez? Ano bang laging sinasabi sa inyo? Actually, ang nangyari po ay nung first year po ng pag start namin po ng project, actually 4 po yung natapos naming sa Pampanga. So yung first 2 po, okay naman po yung pagbabayad nila. It is a progress billing. And then by January 2017, nag-offer po sila ng turnkey. Yung sinasabi pong tapusin and then bayaran. And then natapos po namin yung 2 model house nila by March 24. And then after that, hindi na po kami every time mag-follow up ako, wala pa po. Wala pa po. And then ang sabi nagtanong kami actually last week po nagpunta kami sa office nila. Wala, undefinite po ang sagot nila. Tanong po namin kung kailan kami talaga pwedeng mabayaran. Ay sabi nila, maybe this month or next month. Puro asa. Asa po. Wala po kaming last resort na po namin ito para sa totoo lang po, inutang lang po namin yung unan namin yan Nagbabayad kami ng interest sa bangko ngayon. Hindi kami mabayaran ng developer. Ano pong gagawin namin ngayon? Ang isa rin po, Mang Serafin, yung pambayad do sa mga trabahador ninyo, kayo pa mismo nag-ano pa? Hindi galing dito sa developer. Singkunduling po, wala silang ibinayad dun sa 2 bahay. Kapal na mukha ng developer. Actually, gusto natin ilapit ito sa DOLE.
Pero gusto na rin po natin ipaalam ito sa HLURB dahil siyempre ang HLURB po ay may power ho to para diktahan po itong mga developer na ito, mga delinquenteng developer. Pwedeng tanggalan ng lisensya. Yun, dahil hindi marunong makipag-usap. Correct. Malinaw naman ang usapan ninyo, di ba? Opo. Tsaka bastos ibig sabihin, hindi magantay kayo. Turnkey, ibig sabihin, tapusin nyo. Nang natapos nyo, ayaw pang ibigay. Kapal na mukha nyo, mga potok sa buho kayo. Ayun, PA Alvarez, Properties, humanda kayo, tinatawagan lang ho namin ang HLURB at ang DOLE. Magbabalik pa rin po ang Kilos Pronto. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, balikan ho natin ang reklamo ho na mag-amang contractor laban ho sa pinagtataguhan pong developer na PA Alvarez Properties. Ang kanila pong nirereklamo ho dito ay yung pong hindi po pagbabayad ho ng kanila pong nagawa hong proyektong pabahay. Kaya nasa linya ngayon po, walang iba kundi si Undersecretary Joel Maglungsod ng Department of Labor. Yusek, magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, magandang hapon din sa inyo, Lex. Opo, Yusek, kasama ko po si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. Ako po si Alex Santos. Yusek, opo. Si Ben at saka si Erwin, okay. Opo, Yusek, nilalapit lang ho namin dito dahil may issue rin po to sa paggawa, sa labor. Dahil nga ho, ito pa mga contractor na ito, may mga trabahador po to, sila po yung gumawa ng bahay. Ang problema ho dito ngayon, yung developer po ay nagtatago ngayon. Hindi na ho makapagbayad. Oo. Ano pwede ho natin tulong sa kanila, sir? Itong mga contractor nito, sir. Hindi. Saan ba sila banda? Manila ba sila? Pampanga ho yung kanilang proyekto ho. Pampanga? Opo. Region 3. Okay. So, Pampanga, pwedeng yung gagawin nila para matulungan talaga sila. Punta sila doon sa DOL, regional office, sa Pampanga. Okay. Pero, para ma-insakto na, pwedeng siguro, next week, mungkahi ko, pwedeng diretso na sila dito sa opisina para ma-assist kagad natin. Para yes, sir. Sa opisina. Matulungan kagad natin. Dito sa dito sa Moralia. Sa Intramuros. Sige po, sir. Papupuntahin namin ito mag-amahong between. Papuntahin dito din magandang sa doon na sige po, sir. We'll do that, sir. Thank you so much po, Yusek. Yes. Sige lang, Lex, sa gabi na sa gabi. Dagang salamat, sir. Okay, ayos na. Yan ang Kilos Pronto. Siguradong yung PA Alvarez na yan, papatawag na yan. Urada yan, magbabayad na yan. Oy, PA Alvarez, bayad na kayo! Yun. Itong PA Alvarez. O kung kayo yung mga contractor at itap kayo ng PA Alvarez, tumakbo na kayo. Taguan nyo na yan. Kasi, baka mangyari kagaya itong mga Sir Bituin dito, tinakbuhan. Ngayon, itong dalawang mag-amang, nakatingin na lang sa kalangitan niya, nakatingin sa Bituin. Tingnan mo. Pero tutulungan na sila. Nandole. Tutuldukan na ang kalokohan ng PA Alvarez. Serbisyo publika pa rin po tayo dito sa Kilos Pronto. Isang driver ang humingi ng ayuda sa atin. Gusto niyang mahabol ang sweldo mula sa nagtatagong amo rin. Ito puro nagtatago yung mga story natin. Yung isa, nagtatagong contractor, ay na developer. 6 na buwan nagtrabaho bilang driver si Ramon Lumbao sa Sara Rent-A-Car Company na pag-aari daw ni Marisa Hawkins. Uy, foreigner. Nitong Hulyo, sa pilitan daw siyang pinag-resign ni Marisa. Bakit? Pinapirma siya ng resignation letter pero wala namang ibinigay na separation pay, overtime pay at ang kanyang cash bond. Umabot na sa 12,000 pesos ang halaga na dapat ibalik kay Ramon ng Sara Rent-A-Car Company.
Nasa studio ngayon si Mang Ramon Lumiba. Magandang hapon sa iyo, Ramon. Magandang hapon din po, sir. Anong sinabihan ka lang na mag-resign ka na? Walang Wala. binigyan ng dahilan kung bakit? Wala po, kasi siguro hindi na po ako nag-report, sir, kasi ano na po yung ano ko eh. Bale, nung pumunta pa ako nun, sir, pinapupunta niya ako, bale, kala ko bibigay na yung pera ko, sir. Yung pala, binagagawa ko ng resignation letter. Bakit nga raw? Nag-away ba kayo? May nagalit ba siya? May nagawa ka ba? Wala po. Wala lang. Pero iba na pong trato sa akin, sir. Iba na. Ngayon, yung 12,000 ito ba isang buwan mo na sweldo ito? Hindi po. Ano ito? Sama-sama na ng Sama-sama mga po yun, sir. collectibles mo dapat. Opo, kalapang kabuo na po, sir. Ayun, pangkabuhan. Yung cash ban, hindi na rin binigay? Hindi pa rin po. Sinubukan mo nang kausapin siya na, ma'am, saan po yung collectible ko? Anong nangyari? Ano sabi? Eh, wala po. Ayaw. Eh, nagpunta po ako, parang, ano lang po, puro paliwa, ano lang po eh, sinabi lang po na ano, wala naman po, sir. Alright, nagbabalik, Tolben. Paring Alex, si Yusek Joel Maglungsod ng Department of Labor. Magandang hapon po muli, Sir Joel. Ay, magandang hapon din po sa inyo. Pasensya na po, sir. Oo. Ben, at Lex. Pasensya na, sir. Okay. Ito po. Problema, sige lang. Kanina, nagtatagong developer. Ito naman, nagtatagong employer. Driver po ito siya ng rent-a-car company, Sara Rent-a-Car Company, na pag-aari ng isang Marisa Hawkins. Sapilitan siyang pinag-resign, pero hindi na may binigay sa kanya yung huling sahod niya, yung kanyang cash ban, at iba pang mga, yung mga overtime niya. Ngayon, hindi na siya kinakausap at hinaharap. 12,000 is 12,000 USEC, sir. Correct, exactly. Tama. Ito po yung gusto niya, sir, makuha sana. Malaking halaga po yung 12,000 para sa kanya, sir. Yes. Siyempre, kahit 5 centavos kung ano yan, talagang kinasakripisyon ng manggawa natin yan, mahalaga talaga kanila yun. So, dapat maibalik yan. Opo. So, ang gagawin natin dyan, Ingalang Ben, Erwin, at saka Alex, is tulungan natin kaagad yan. Basta papuntahin na natin sa opisina, i-assist kaagad natin yan para maano natin. Ang gawin kasi natin dyan, basta nandoon lang yung address ng developer na yan, o nagtatago na, o ano man yung employer, yung sasakyan niya, o basta magbibigay tayo ng notice of meeting para iharap natin sila. Para i-conciliate natin. Pero kailangan talaga magbayad ng Sara, ano, sir? Sara Exactly. O kasi ano yan unang-una, yung kasban. Gaano pira naman gawa yan. Unang-una, sa kanila yon, dapat hindi ititiwa yon, hindi tutsugiin nila yung pera ng mga maliit na nga yung 12,000 kung tutuusin mo yon. Pero dahil buhay at tugo yung kamatayan ang tinataya nila diyan, dapat hindi kasi kung sa simple pagka-istorya diyan, parang ninakaw nila sa harapan yung yung pera ng mga manggagawa. So hindi pwede yun. Sir Joel, ganito na lamang po. Salamat po muna sa mabilisan at agarang aksyon. Papuntahin po namin sa iyong tanggapan, sir. Correct. Okay. Salamat po. Yusek Joel Maglungsod. Sir, samahan po namin kayo bukas. Para sa harap nila, tatanungin nila yung Sara Rent-a-Car, bakit ayaw mong isoli yung pera nito? Isoli mo na. At kung hindi, makakasuhan sila. Ladron! Yan ang tawag, ha? Galing kayo sa Ladrones Island. 12,000 na 12,000. Bayaran nyo yan. Well, mga ka-KP, ito hong programang walang inaatrasan. Hindi ho kami magsawa sa ito ho'y pagsisilbi ho sa taong bayan. Nangangailangan, inabus at niloko, ginancho, nilamangan, lahat hong yan dito sa Primetime Sumbungan. Ikaw, Tularwin. Susunod na si Aljo Bendio. Susunod na yung balita. Ulap bayan. Nandiyan na. Susunod na. Higit sa sumbungan. Investigar at isyong kinakailangan solusyonan. Ang serbisyo pampubliko dapat kilos. Pronto.